Go. Sige, Nix. Pantiyawan mo, Nix, para maano. Ayan. Go. Dahan-dahan lang po. Yan, sige. Sige po. Oh, sumasagi. Sige pa. Okay, pasok na yung kamay. Sige pa. Sige. Konti pa. Sige pa. Okay, konti pa. Sige pa. Pasok pa. Ayan. Ngayon po ay sisimulan po natin ang prosesyon ng Biyernes Santo ng paglilibing sa ating Panginoon Jesucristo na nagpakasakit at nag-aalay ng buhay sa krus. San Pedro Apostol. San Pedro
San Pedro Apostol. Si San Pedro ang pinuno ng mga apostol at unang leader ng simbahan. Nang dakpin si Jesus na kinala siya ng ibang tao, ngunit tinatuan niya ng 3 unit si Jesus bago tuminaok ang manok. Ang imahe ni San Pedro Apostol ay nasa pangangalaga ng pamilya Garcia ng Lulumboy. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. San Andres Apostol. Si San Andres ang tinatawag na Protonetos o ang unang tinawag ni Jesus para maging alagad. Kapatid siya ni San Pedro, isa siyang mangingisda. Siya ang nagdala ng tinapay at isda noong kakainin ni Jesus ang 5,000 tao. Ang imahe ni San Andres Apostol ay nasa pangangalaga ng pamilya de la Cruz ng Bulungbol. San Andres Apostol, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ang Santiago ito ay tinatawag na Santiagong Matanda upang mapagkinagnan siya sa isa pang apostol na Santiago din ang pangalan. Siya ay kapatid ni San Juan at saksi sa pagbabagong anyo at panalangin ni Jesus sa Getsemani. Ang imahe ni Santiago Apostol ay nasa pangangalaga ng pamilya Cruz at Alejandro ng Bundukan. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol, Si San Mateo ay dating maniningil ng buwis bago siya naging tagasunod ni Jesus. Ang dati niyang pangalan ay Levi. Tulad ni San Juan, nakapagsulat din siya ng aklat ng mabuting balita. Ang imahe ni San Mateo Apostol ay nasa pangangalaga ng pamilyang Claudio at Barlomo ng Bundukan. San Mateo Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Si San Judas Tadeo ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Tinatawag din siyang Nebeo. Ayon sa tradisyon, malapit siyang kamag-anak ni Jesus. Siya rin ang nagdala ng marka ng mukha ni Jesus sa hari ng Edesa. Ang imahe ni San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ng pamilya Francisco ng Bulumboy. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Betania, Si San Lazaro ay kapatid ni Santa Marta at Santa Maria ng Betania. Siya ang tinuturing na pinakamalapit na kaibigan ni Jesus. Nang mamatay si Lazaro, si Jesus ay tumangis. Siya ay muling binuhay ni Jesus. Ang imahe ng San Lazaro ng Betania ay nasa pangangalaga ng pamilya Peralta ng Bulumboy. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. Ang pagtugso kay Jesus.
Pagkatapos na siya ay binyagan, nagtungo si Jesus sa ina at nag-ayuno ng 40 araw. Doon ay tinukso siya ng demonyo ng 3 ulit. Napagtagumpayan ni Jesus ang mga panunuksong ito at siya ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ang imahe ng pagtukso kay Jesus ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza ng Lulumboy. Senyor, dinatentasyon. Kaawaan mo kami. Ang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Nang si Jesus at si Maria ay dumalo sa isang kasalan sa Kana, Galilea, naubusan ng alak na handa ang mga ikinasal. Bagamat hindi pa panahon para magmilagro si Jesus, dahil sa hiling ni Maria, ginawang alak ni Jesus ang tubig. Ito ang kanyang unang himala. Ang imahe ng himala ni Jesus sa kasalan sa Kana ay nasa pangangalaga ng pamilya Dorupa ng Lulumboy. Señor de los Remedios en la Boda de Cana. Kaawaan mo kami. Ang pagpapakain ni Jesus sa maraming tao. Minsang nangangarang si Jesus, inabot ng gutom ang mga nakikinig sa kanya. Pinaupo niya sila sa damuhan, pinuha ang 5 tinapay at 2 isda, at ipinamigay sa kanila. Nakakain ang 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at bata, at nakalikom pa ng 12 bako ng tirang pagkain. Ang imahe ng pagpapakain ni Jesus sa maraming tao ay nasa pangangalaga ng pamilya Cruz ng Lulumboy. Señor Multiplicador de los Alimentos. Kaawaan mo kami. Ang pagtuturo ni Jesus ng Ama namin. Nang si Jesus ay nagpapahayag ng kaharian ng Diyos, siya ay nilapitan at tinanong ng mga tao kung paano dapat manalangin sa Diyos sa langit. Doon ay tinuro ni Jesus ang panalangin masking nakilala natin sa tawag na Ama namin. Ang imahe ng pagtuturo ni Jesus ng Ama namin ay nasa pangangalaga ng pamilyang Julian ng Dumo. Señor Divino Maestro, Kaawaan mo kami. ang pagtuturo ni Jesus ukol sa aligughang anak.
upang ituro ang walang hanggang awa at pagpapatawad ng Diyos. Itinuro ni Jesus ang kaninghaga ng nawawalang anak o nabighang anak. Ang amang naghintay sa pagbabalik ng anak ay sumisimbolo sa Diyos. Ang anak na nagwandas ng mana ay kumakatawan sa makasalanang sangkatauhan. Ang imahe ng pagtuturo ni Jesus ukol sa nabighang anak ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza ng Dulumboy. Señor Maestro del Hijo Prodigo, Kaawaan mo kami. ang pagpapala ni Jesus sa mga bata. Minsan ay may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus, ngunit hindi pa pinapit ng mga apostol ang mga bata. Sinaway ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pinalapit niya ang mga bata, kinandong at pinagpala. Ang imahe ng pagpapala ni Jesus sa mga bata ay nasa pangangalaga ng pamilya Andres ng Lulumboy. Señor, benditos po de niños. Kaawaan mo kami. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Nang umakyat sa bundok ng Tabores si Jesus, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, nagbagong anyo siya sa harapan ng tatlong alagad. Naging puting-puti ang kanyang damit at nagliwanag ang kanyang mukha. Lumitaw sa kanyang tabi sina Moises at Elias. Ang imahe ng pagbabagong anyo ni Jesus ay nasa pangangalaga ng pamilya Reyes at Santiago ng Lulumboy. Señor del Transfiguración, Kaawaan mo kami. ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, siya ay nakasakay sa isang asno. Sinalubong siya ng mga tao na may hawak na palaspas. Naglatag sila ng tela sa daraanan ni Jesus habang umaawit ng hosana sa kaitasan. Ang imahe na matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza at Banyares ng Lulumboy. Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalem, Kaawaan mo kami. ang pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem. Nang si Jesus ay nasa bundok ng Sion, natanaw niya ang Jerusalem at nakita niya ang magiging pagkasira nito. Tumangis siya at sinabing tulad ng isang inahing manok ay nais niyang ipunin sa ilalim ng kanyang mga pakpak ang mga tao sa Jerusalem na parang mga sisi. Ang imahe ng pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem ay nasa pangangalaga ng pamilya Contito at ni Jesus ng Lulumboy. Señor de las Lágrimas, Kaawaan mo kami. ang pagnininis ni Jesus ng templo. Nang pumasok si Jesus sa templo, nakita niya ang napakaraming tindero at namamalit ng pera sa loob. Nagalit siya.
Sinabi niya, "Bakit ninyo ginawang pugad ng magnanakaw ang tahanan ng aking ama?" Pinagtatawid niya ang mga mesa at ginamit niyang panghugupin ang lubid. Ang imahe ng paglilinis ni Jesus ng templo ay nasa pangangalaga ng pamilya Simbogan ng Lulongboy, Señor de la Purificación del Templo. Kaawaan mo kami. Ang pamamaalam ni Jesus kay Maria. Bagaman wala ang tagpong ito sa Biblia, ayon sa tradisyon at samahan na pasyon, nagpaalam si Jesus sa kanyang namamanglaw na inang si Maria bago siya dumanas ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Ang imahe ng pamamaalam ni Jesus kay Maria ay nasa pangangalaga ng pamilyang Cornaje at Mendoza ng Lulongboy, Señor de las Despedidas. Kaawaan mo kami. Ang pagtatatag ni Jesus ng Eucharistia. Noong gabing bago siya mamatay, nagapunan si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Kinuha niya ang tinapay at sinabing ito ang kanyang katawan. Kinuha niya ang kalis na puno ng alak at sinabing ito ang kanyang dugo. Ang imahe ng pagtatatag ni Jesus ng Eucharistia ay nasa pangangalaga ng pamilya Santiago at de la Cruz ng Lulongboy, Señor de la Eucharistia. Kaawaan mo kami. Ang panlulumo ni Jesus sa hanamanan. Nang si Jesus ay nanalangin sa hanamanan ng Gethsemane, nagkaroon siya ng pangikain. Nakita niya ang paghihirap na daranasan niya kinabukasan. Dahil dito, siya ay nalumo at nagsimulang magpawis ng dugo. Ang imahe ng panlulumo ni Jesus sa hanamanan ay nasa pangangalaga ng pamilya Herman ng Lulongboy, Señor de la Agonia en Huerto. Kaawaan mo kami. Ang Kristong nadakip. Sa halamanan ng Gethsemane, dumating ang mga kawal kasama si Judas Iscariote. Pinalikan ni Judas si Jesus upang makilala siya ng mga kawal. Matapos nito, siya ay kanilang dinakip at iginapos. Ang imahe ng Kristong nadakip ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Saman at Rose ng Lulongboy, Señor Cautivo. Kaawaan mo kami. Ang Kristong piniringan at nilibag. Nang si Jesus ay nasa tahanan ng punong saserdote, siya ay nilitis. Piniringan siya ng mga kawal, pinagsusuntok at tinuya sa pamamagitan ng pag-uutos na hulaan kung sino ang sumuntok sa kanya. Ang imahe ng Kristong piniringan at nilibag ay nasa pangangalaga ng pamilya Juan ng Lulongboy at Lulongboy Centro SPPC. Señor Bendado. Kaawaan mo kami. Ang pag-initis kay Jesus sa harapan ni Herodes. Iniutos ni Pilato na dalhin si Jesus kay Herodes dahil siya ay taga-Galilea. Nang nasa harap na niya si Herodes, hiniling ni Herodes na gumawa siya ng himala. Ngunit hindi umimik si Jesus kahit kaunti. Ipinabalik ni Herodes si Jesus kay Pilato.
Ang imahe na paglilitis ni Jesus sa harap ni Herodes ay nasa pangangalaga ng pamilya Pascual at de la Cruz ng Bundukan. Senyor contigo ante Herodes, Kawaan mo kami. ang paghagupit kay Jesus. Pagkabalik kay Pilato, ninais ni Pilato na palayain si Jesus. Ngunit bago niya gawin ito, inutusan niya ang mga kawan Romano na hagupitin si Jesus. Ang imahe ng paghagupit kay Jesus ay nasa pangangalaga ng mga pamilya Catli, Rojas at Oliveros ng Dulumboy. Senyor de la Flagellasyon, Kawan mo kami. ang pangihina ni Jesus matapos hagupitin. Ayon sa tradisyon, naging matindi ang paghagupit na ginawa kay Jesus dahil sa matinding sakit at sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Si Jesus ay nanghina at nanglupay pa. Ang imahe ng panghihina ni Jesus matapos hagupitin ay nasa pangangalaga ng pamilya Hipolito at Rosso ng Lulumboy. Senyor Desmerado, Kawaan mo kami. Narito ang tao, Etse Homo. Matapos sa gupitin, pinutungan ng mga kawan si Jesus ng koronang ginit at pinahawakan ng kampo at tinuyapi ng hari ng mga Hudyo. Pagkatapos ay iniharap siya ni Pilato sa mga tao na nagsabi, Etse Homo, nang ibig sabihin ay narito ang tao. Ang imahe ng Ece Homo ay nasa pangangalaga ng mga pamilya Mendoza at San Juan ng Dulumboy. Senyor Ece Homo, kawan mo kami. Ang paglilitis kay Jesus sa harap ng Pilato. Matapos siningi ng mga tao na palayain ni si Barrabas at hindi si Jesus, nagpakuha si Poncio Pilato
ng palungganang may tubig. Naghugas siya ng kamay, tanda ng kawalan niya ng pananagutan sa nangyari. Ang imahe ng paglilitis ni Jesus sa harap ni Pilato ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Pelagio Rojas ng Lulumboy. Senyor Cantivo ante Pilato, Kawaan mo kami. Ang Kristong nahatulan. Hinatunan ni Pilato ng kamatayan si Jesus. Ibinigay niya si Jesus sa mga tao upang siya ay ipako sa krus. Ang pinakamatinding parusang bigay noong mga panahon na iyon. Ang imahe ng Kristong nahatulan ay nasa pangangalaga ng pamilya Manana at prinsipe ng Lulumboy. Senyor Sentensyado, kawaan mo kami. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Iniatang ng mga tao ang krus kay Jesus. Ayon sa tradisyon, ito ay kanyang niyakap, tanda ng kanyang pagtanggap sa misyon na iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Ang imahe ng pagtanggap ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ng pamilya Safra ng Lulumboy. Senyor de la Aceptacion, kawaan mo kami. Ang pagpasan ng Nazareno sa krus. Bilang dagdag na parusa, ipinapasa ng mga kawan kay Jesus ang krus na pagpapakuan niya. Binuhat niya ito mula Jerusalem hanggang sa Golgotha. Ang imahe ng pagpasa ng Nazareno sa krus ay nasa pangangalaga ng pamilya Fernando at Maria Peralta ng Lulumboy. Senyor Nazareno, kawaan mo kami. Ang pagtatagpo ni Jesus at ni Maria, ayon sa tradisyon, nakasalubong ni Jesus ang kanyang inang si Maria habang pasan niya ang kanyang krus. Ito ang ginugunita natin sa ika-4 na istasyon sa daan ng krus. Ang imahe ng pagtatagpo ni Jesus at ni Maria ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Mariano at Maria Veral ng Bundukan. Senyor Nazareno del Encuentro, kawaan mo kami. Ang pag-agapay kay Jesus ni Simon ng Cyrene. Napansin ng mga sundalo na hindi na kaya ni Jesus na basanin ang kanyang krus. Kaya inutusan nila ang isang lalaking nagngangalang Simon na taga Cyrene upang agapayan si Jesus sa pagpapasa. Ang imahen ng pag-agapay kay Jesus ni Simon ng Cyrene ay nasa pangangalaga ng pamilya Alcantara ng Ibo. Senyor Ayudado de Simon Cyreneo, kawaan mo kami. Pagtunas ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, nilapitan ni Veronica si Jesus habang pasan niya ang kanyang krus.
Dala ng matinding haba, pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Nagmarka sa kanyang biri ang mukha ni Jesus. Ang imahe ng pagpunas ni Veronica sa mukha ni Jesus ay nasa pangangalaga ng pamilya linsangan ng lulumbon. Senyor Nazareno Limpiado, Gawaan mo kami. Ang paghuhubad kay Jesus. Pagdating sa Golgotha o Pook ng Bungo, si Jesus ay hinubaran ng mga kawal. Hindi nila sinira ang kanyang damit na walang tahi at hinabi ng buo. Bagkus ay nagsugat sila upang malaman kung kanino ito mapupunta. Ang imahe ng paghuhubad kay Jesus ay nasa pangangalaga ng pamilya Herman ng Luluboy. Senyor Despojado, awan mo kami. Ang pagpapaubaya ni Jesus bago siya ipako. Ang debosyon sa Panginoon ng Hapis ay nagmula sa Espanya. Ipinapakita nito ni Jesus na bago ipako sa krus, ay nananalangin na tila bagang ipinauubaya sa langit ang magaganap sa kanya. Ang imahe ng pagpapaubaya ni Jesus bago siya ipako ay nasa pangangalaga ng pamilya Gutierrez ng Lulumbon. Senyor Jesus de la Peñas, gawaan mo kami. Pagkapako ni Jesus sa krus. Sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, mga bandang ikasiyam ng umaga, si Jesus ay ipinako sa krus. Ipinako rin kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa gawing kanan niya at isa sa kaliwa. Ang imahe ng pagkapako ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ng Igulot SPPC, Senyor Santo Cristo de Igulo. kawan mo kami. Ang paghahadiri ni Jesus sa kanyang ina. Habang si Jesus ay nakapako sa krus, natanaw niya ang kanyang inang si Maria, kasama ang kanyang pinakamamahal na alagad. Sinabi niya sa kanila, "Babae, nariyan ang iyong anak. Anak, nariyan ang iyong ina." Ang imahe ito ang patron ng ating parokya. Ang imahe ng paghahabili ni Jesus sa kanyang ina ay nasa pangangalaga ng Lulumboy PPC at Pamilya Morales ng Lulumboy. Senyor Santo Cristo de Lulumboy, Kawaan mo kami. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, na mag-iikatlo ng hapon, naramdaman ni Jesus na matatapos na ang lahat. Kaya kanyang sinabi, "Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagutan siya ng hininga. Ang imahe ng pagkamatay ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ng Duhat SPPC, Senyor Santo Cristo de Duhat. kawan mo kami. Ang pagsibat sa tagiliran ni Jesus. Iniutos ng kapitan ng mga kawan na baliin ang tuhod ng lahat ng mga nakapako sa krus. Ngunit pagdating ng kawal kay Jesus, ay nakita niyang patay na. Hindi na binali ang kanyang tuhod. Bagkus, sinibat nila ang kanyang tagiliran.
Mula sa sugat ay umagos ang dugo at tubig. Ang imahe ng pagsibat sa tagiliran ni Jesus ay nasa pangangalaga ng Lulumboy Centro SPPC. Señor Santo Cristo de Lansada, Gawaan mo kami. Si Jesus sa kandungan ni Maria. Pieta. Dahil malapit na ang araw ng pamamahinga, sinikap ng inaanagan ni Jesus na makuha kaagad ang kanyang bangkay. Matapos na sila ay payagan ni Poncio Pilato, ibinaba nila ang bangkay ni Jesus at ikinandong sa kanyang ina. Ang imahe ni Jesus sa kandungan ni Maria ay nasa pangangalaga ng pamilya Fernando ng Lulumboy. Señor de la Piedad, awan mo kami. Santa Potina ng Samaria. Si Santa Potina ang pininiwalaang Samaritana na minsang nakausap ni Jesus sa tabi ng balon. Dati siyang makasalanan na may kinasamang iba't ibang lalaki. Ngunit nagbago ang buhay matapos makausap ni Jesus, ang tubig ng buhay. Ang imahe ni Santa Potina at nasa pangalaga ng pamilya gumatay ng Lulumboy. Santa Potina ng Samaria, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Pinaniniwalaang ang silid kung saan idinaos ni Jesus ang kanyang huling hapunan ay pagmamayari ni Santa Maria na ina ni San Juan Marcos Evangelista. Sa tahanan din niya, nagtago ang mga alagad kung saan inakunin na nagpakita ang Kristong muling nabuhay. Ang imahe ni Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay nasa pangangalaga ng pamilya Angeles at Armado ng Lulumboy. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Santa Veronica. Si Veronica, isang tradisyonal na personahan na pininiwalaang nagpunas sa mukha ni Jesus habang pasan ni Jesus ang krus. Sinasabing naglangka ang mukha ni Jesus sa piring ni Veronica. Ang
Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ni Filemon Cruz at pamilya ng Bundukan STPC. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania. Si Santa Maria ay kapatid ni San Lazaro at Santa Marta. Pinuri ni Jesus si Maria sa kanyang pakikinig sa salita ng Diyos. Minsan ay binuhusan niya ng mamahaling pabango ang mga paa ni Jesus at inuyo ito ng kanyang upo. Ang imahe ni Santa Maria ng Betania ay nasa pangangalaga ng pamilya Agustin at Garcia ng Lunumboy. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta ng Betania. Si Santa Marta ay kapatid ni San Lazaro at Santa Maria, mga taga-Betania at mga matatalik na kaibigan ni Jesus. Madalas dumadalaw si Jesus sa kanilang tahanan at pinaglingkuran ni Marta. Ang imahe ni Santa Marta ay nasa pangangalaga ni Ginoong Westy Ramos at pamilya ng Lulumboy. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Juana, esposa ni Cusa. Tulad ni Santa Maria Magdalena, si Santa Juana ay isa sa babaeng tagasunod ni Jesus at tumustos sa mga gastusin ng Panginoon at mga apostol. Saksi si Santa Juana sa pagkamatay ni Jesus. Ang imahe ni Santa Juana at nasa pangangalaga ng pamilya Gonzales ng Manunggoy. Santa Juana, esposa ni Cusa, ipanalangin mo kami. Santa Maria, esposa ni Cleopas. Siya ay tinatawag din Santa Maria Cleope. Ayon sa banal na kasulatan, siya ay malapit na kamag-anak ni ina ni Jesus. Nasa tabi siya ng mahal na Birhen nang ipako si Jesus sa krus. Saksi din siya sa paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang imahe ni Santa Maria Cleope ay nasa pangangalaga ng pamilya Hipolito ng Lulumboy. Santa Maria, esposa ni Cleopas, ipanalangin mo kami. Santa Salome. Si Santa Salome ay ang asawa ni Zebedeo at ina ng mga apostol na sina Santiago Matanda at Juan. Isa siya sa mga sumunod kay Jesus sa kanyang ministeryo. Nasa paanan din siya ng krus nang mamatay si Jesus. Ang imahe ni Santa Salome ay nasa pangangalaga ng pamilya Capiran at Santiago ng Manunggoy. Santa Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria ay nagmula sa bayan ng Magdala. Isa rin siya sa mga babaeng tumulong kay Jesus sa mga gastusin. Naroon din siya nang ipako si Jesus sa krus. Sa kanyang unang pagpakita si Jesus ng muling nabuhay. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza ng Lulumboy. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami.
San Juan Apostol. Si San Juan ang tinatawag na minamahal na alagad ni Jesus. Nang ipako si Jesus sa krus, tanging siya lamang sa 12 ang nanatiling kasama ni Jesus. Sa kanya ininghabini ni Jesus ang mahal na birhen. Ang imahe ni San Juan ay nasa pangangalaga ng pamilya de la Cruz ng Balumboy. San Juan Apostol. Ipanalangin mo kami. Santo Entierro. Nagmamadali ang mga alagad sa pagninibing kay Jesus, sapagkat papalapit na ang araw ng pamamahinga. Pinahiran ang kanyang katawan ng mamahaling pabango at binalutan ng kayong lino. Inilibing siya sa isang bagong libing na hindi kalayuan sa kanyang pinagpakuan. Ang imahe ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza ng Balumboy. Santo Entierro, Kawaan mo kami. Nagdadalamhati, si Maria ang ina ni Jesus. Nang ihain si Jesus sa templo, ibinahayag ni Propeta Simeon sa kanya na siya ay makakaranas ng matinding paghihirap ng kalooban dahil sa tatanunging pasakit ni Jesus. Natupad ang propesiya ng si Jesus ay pahirapan at ipako sa krus. Ang imahe ng inang nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza at Siso ng Balumboy. Mahal na inang nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Ating pagnilayan ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa banal na prosesyon at pananalangin.